Yun, good evening sa lahat. Good evening mga kap. So, recently, may pinost si Mickey Maso regarding dun sa sa lining. Bakit daw, may nagtanong kasi, bakit daw hindi pantay yung kain nung lining. So, nag-comment ako dun sa post niya. So, hindi maganda yung yung sinabi niya sa akin eh. So, nanguhula daw tayo. So, ngayon, papatunayan natin na hindi tayo nanguhula. So, ayan, kumuha tayo ng picture ng clutch lining, no? Tapos, yung isang part ng clutch lining, na-trace ko na yan. So, ito yan. Copy ko. Yan. Oops. Yan, sakto. Hindi yan 100% nasakto, pero yung sa AutoCAD kasi ito eh. So, dito sa AutoCAD, itong circle na to, circle talaga. Yung picture kasi hindi perfect circle eh. So, representation lang to. So, ito yung ito yung na-trace natin na clutch lining. Tatlo yan pa ikot. I-array ko na lang. Center. Tatlo. Preview. Okay. Ayan. So, ito yung clutch lining natin. Okay. Ayan. Burahin ko na lang itong dalawa. Ayan. So, kapag bago yung clutch lining natin, medyo makapal. Ganyan pa makapal, no? Tapos, yung bell natin usually, sabihin na natin, yung gap nung bell natin sa clutch lining, nasa 3 to 5 mm. Hindi ko sure. Gawin natin 5 mm. Offset 5 mm. Okay. Ayan. Nagpalagay na natin, ito yung surface ng bell. Kapag bumuka to yung tong clutch lining natin, lalapat yung itong clutch lining sa bell, sa surface ng bell, sa loob. Lagyan natin ng thickness yung bell para mas madaling makita. Yan. Region. Watch. It's. Oops. Nadami yung iba. Kapit muna to. Yan. Ito. Ayan. So, ito yung clutch lining natin. Ito yung bell. So, habang tumataas yung RPM ng clutch lining natin, bubuka yan. So, lumalapat yan dito sa bell natin. Dito sa bell. So, yun nga, 'di ba, yung clutch lining natin bago pa. So, kapag lumapat yan, tignan nyo. Yan. Dito sa part na to, lapat na lapat siya. Teka lang, balik natin sa una. Yan. Etong natin pala, yan. Yung clutch yun natin,
perfect circle yan. Yan. Yung tatlo na yan, perfect circle, no? Perfect circle yan. So, same yan dito. Yan, perfect circle yan. So, kapag ito, bumuka yung lining natin, dahil nga perfect circle itong natin, pag bumuka yan, ang lalapat lang is yung banda rito lang sa harap. Ito lang. Yan. Kaya usually pag nagpalit tayo ng bagong lining, yung mga mekaniko sinasabihan tayo na magbabago pa yan, no? Sinasabi nila mas lalapat pa yan katagalan. So ito yung rason kaya nila nasabi yon, kasi bago pa yung bago pa yung lining mo, makapal pa siya. So hindi pa siya lapat na lapat. Pero pag habang nauupod siya, lalo siyang lumalapat sa dito sa bell. So ang in contact lang is itong part lang na to. Simula dito, kasi ito medyo nakaangat na eh. Simula dito hanggang dito. Yan lang ang contact surface natin. So maliit lang yung surface, mas malaki yung chances of dragging. So lalo natin mararamdaman yung dragging na yan kapag naka-regroove yung bell natin. So maunang mauupod tong part na to. Same dun sa sa video ni Mickey Maso. Ayan tingnan nyo. Yan. Mas naunang mas unang nauupod tong part na to kaysa dun sa likod. Kasi mukhang bago pa yung niya, yung lining niya. So kailangan maupod muna tong part na to. Pag naupod tong part na to, unti-unti yan gumagapang na yan. Palaki na palaki yung contact area. Yan. So yan. So imagine nauupod na siya na nauupod. Palaki na palaki yung contact niya. Contact area niya sa bell. Kung gusto natin ng lapat na talaga, yan, gawin natin. Ayan, lapat na siya. May konti lang dito. Ayan, lapat na siya. Pero pagdating dito kasi sa bandang unahan, almost paubos na talaga. Pero kapag ganito na ang sitwasyon, medyo mas matagal na siya maupod kasi mas malaki na yung area. Tapos, mas makapit na rin siya sa bell. Kasi malaki na yung area niya na nakakontak sa surface ng bell. Yung sinasabi ni Idol, Mickey Maso, ang ginagawa nila, nire-reface nila. Ang mangyayari lang nun, ito, lalo lang siyang ninipis, pero yung kurba nung lining, hindi siya akma dun sa radius ng inner wall ng bell. So hindi siya lalapat. Siguro sinasabi niya nawawala daw yung dragging. Siguro dahil medyo rough surface pa siya kasi bagong hasa. Medyo makapit pa siya. Pero ang mangyayari nun is ganito pa rin. Ganyan pa rin siya. So hindi full contact yung ang may contact lang is yung banda dito lang sa unahan. So makapit pa siya kasi medyo rough pa siya, pero katagalan yan mawawala yun, dudulas din. So magkukos uli ng dragging, pero eventually mawawala din yung dragging
Kasi nga, nauupod siya. Kasi habang nauupod, palaki ng palaki yung contact contact ng ah, clutch lining sa inner wall ng belt. Yun lang. Sana may natutunan kayo sa ano, sa na-share ko sa inyong ano, information. Yan. So, ganyan ang mangyayari kapag lapat na yung bell, yung clutch lining sa bell. Ayan. Mas ko yun. Yan. Ito na nangyayari sa ano, sa lining nyo. Upod na yung banda dito sa harap. Upod na yun dito sa bandang harap. Bago siya kumapit ng todo sa bell. Huwag natin delete yun. Ano to? Yan. Pag sumarado yung lining, point, ganyan. Kapag bumuka, yun.